serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Headlines ngayon, sports news, magazine, celebrity, entertainment, interviews, music, and more. All in one. All in one. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas komprehensibo, mas malaman. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Philippine Standard Time, 7 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Ready position. Spikers Net. Mga latest sa malakasang tapatan ng mga paborito nyong volleyball teams. Spikers Net. Spikers Net. Kumpletong highlights mula sa intense at kaabang-abang na mga laban. Ang latest balita sa mga manlalarong inyong inaabangan at iba pang usapang volleyball. Dito lang yan. Spikers Net. Spikers Net. With your hosts, Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Tossing the ball sa Spikers Net. Good morning sa inyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw kasamang Dennis. Team at happy November 1st sa inyo mga kaibigan. Today is November 1, 2023. This is All Saints Day mga kaibigan. Kaya naman sa mga kaibigan po natin, mga kababayan natin na ine-enjoy ang long weekend ay ingat-ingat po dahil today ay maulan, no? Unlike kahapon na mainit panahon, no? Pero ngayon, no, yung mga pupunta po ng sementeryo para dalawin ang mga namayapang mahal sa buhay ay mag-ingat po tayo. Magdala po tayo ng payong at mga panangga pa sa ulan kagaya ng kapote dahil nga nag-uulan ngayong umaga at naway maging peaceful ang paggunita po ninyo nitong araw po ng Undas Team. Kumusta? Ikaw ba may dadalawin sa sementeryo ng mga kaanak na ano na or wala naman? Actually, nung Lunes, dumayo na tayo dun sa isang sementeryo sa Marikina, isang main cemetery dun sa Marikina, malapit sa may riverbanks. Dun punta na tayo, binisita na natin yung aking lolo't lola dun na nakahimlay. Dahil nga, alam natin na itong media, laging on-call. Hindi katulad, laging on-call ang media. Kaya naka-ere po tayo ngayon, no? Kaya okay din yung team na binisita mo na ang iyong lolo't lola, no? Kasi kaysa naman ikaw yung bisitahin ngayong araw, di ba? Ay, okay lang din naman kahit bisitahin ako. Okay lang din po, no? Welcome po dito sa Spikers Net on a Wednesday, first day of the month of November ngayong taong 2023. Live po tayong napakikinggan sa 918 kHz sa inyong mga radyo at napapanood din po tayo sa facebook.com/Radyo Pilipinas 2 Sports at kahit na po long weekend, no, holiday po ngayong araw ay patuloy po tayo sa pagbibigay ng mga volleyball updates para po sa mga volleyball fans natin out there. No, we are going to discuss the results po ng PVL games na Halloween, especially may mga nag-ano pa sa PVL team kagabi, may mga nag-costume, no. Wow. So, mamaya po natin yung mga naging results and yung interviews sa mga players po natin and the coaches. And we also have the tatlong quarter finalists na sa Shakey's Super League at ang PNBF team, no, ang Philippine National Volleyball Federation may niluluto or may gagawin na pong panibagong liga, ang PNBF Challenge Cup, no, na 37 teams po ang kasali dyan. Ang daming teams naman nun kasamang Dennis. 37 teams. Siyempre, hindi natin kakalimutan din yung mga pangyayari sa labas ng bansa, na yung mga international events concerning volleyball na ihatid sa atin mamaya ni team, no, dahil kanyang kinalap yung ilan sa mga latest, no. Ano ba yung mga bago team pagdating sa international? Ito nga nagkaroon na naman uli ng isang zonal association meeting ng mga presidente ng ng mga zones dito sa International Volleyball at ang FIVB president punta sa South Australia para nga sa magaganap na isang World Beach Volleyball Tournament in 2 years time. Yun, Dennis. Yes, tama ka dyan, Timo. So, very busy, no, ang ating mga volleyball
events today. So, start na tayo, team, ng ating program, no, without a further ado pa, no, dahil marami tayong iyahain ngayong araw na ito, no, starting with dito nga sa PNPF Challenge Cup na magsisimula na sa November 6. No? Araw po iyan ng anong araw yan, team? November 6 is Monday. Monday, kasi tama. Monday. Next week na po iyan, mga kaibigan, after nga nitong long weekend, diretso na po tayo dito sa mainit na aksyon ng PNBF Challenge Cup, kung saan 37 teams nga, no? 20 men at 17 women clubs po ang sasali dito na magsisimula sa Lunes, November 6 sa Rizal Memorial Coliseum. Ayon po kay PNBF President Tatso Sara na ito na ho yung pinakamalaking local volleyball tournament, no, na tutulong po, no, sa mga LGUs, mga eskwelahan at mga clubs, no, kasi supposedly team ito Dennis, yung PNBF Challenge Cup. May mga dapat to Dennis? Hello, Dennis? Please lang, pero medyo open na din para so yung challenge, yes, team. Medyo naging choppy ka ng konti, Dennis. Yes, team. Yung audio mo kanina medyo choppy ng konti. Baka hindi na. Okay, sige. Yung November 6 to 9 to and 13 to 19, yun yung eliminations. Tapos yung quarterfinals naman sa November 20, yun yung sa men's division. Yung 21 sa women's competition naman. Yung semifinals one day lang on November 22, so sabay-sabay na lahat yun. Tapos 23 yung final. So mabilis lang to, no? Parang halos sa 3 linggo lang gagawin po itong PNBF Challenge Cup. So sa kabuuan, meron po iyang 76 games, 48 sa men, 36 sa women, no? At ang mga laro ay gagawin 6 matches per day at sa ibang araw mayroong 7 laro. So parang para siyang in-squeeze, no, parang compressed. Kinompress yung schedule, no, para mabilis po matapos to. So ang mga kasali dito sa men's division po ay yung Plaridel Quezon, Orion Bataan, University of Batangas, University of Santo Tomas, Rizal Technological University sa Basilan at ang Savog na team po, mga kaibigan. At kasama din sa men's roster yung Signal, ito team sa sa Spikers Turf naman dito naman Signal. Tapos meron ding LGU, Davao City, Iloilo din Navigators, VNS na mga naglalaro na rin sa Spikers Turf, Bolida, Philippine Navy, Tacloban City at mga paaralan po ng Arellano University, UE, University of the East, JRU, ang Santa Rosa City, National University, Emilio Aguinaldo College at ang lungsod ng Marikina. Sa women's division team, sino naman ang mga kasali din? Andito naman sa women's division din ang Davao City, ang University of Batangas, Arellano University, ang Bolida, Tacloban City, JRU at RTU Basilan. Tapos meron din ang mga city ng Parañaque, tapos Philippine Air Force and Tagaytay City. Yung mga collegiate squads, meron din dito. De La Salle University, Dasmariñas and Beda University, University of the Philippines, UP Volleyball Club, tapos De La Salle College of St. Benilde. Tapos nandito rin ang Lyceum of the Philippines, University Batangas, Colegio de San Juan de Letran, women's team. Ayun yung kumukompleto dun sa women's category, Dennis. Sa women's category. Ito pong PNBF Challenge Cup, ito po yung huling competition locally bago itaos po yung World Beach Pro Tour Challenge sa November din po iyan, no? Ito po yung isa sa mga pinakamalaking beach volleyball competition sa mundo, no? Ay dadao sa Santa Rosa, Laguna. Nakakatuwa, team, no, na we are very busy conducting and hosting volleyball tournaments, no, this November, kahit na po ay patapos na yung taon, no? Dire-diretso lang yung ating mga volleyball competition. So talagang all year round, meron tayong mga inaabangang mga volleyball tournaments, mapa indoor volleyball man yan or beach volleyball. Oo, sana yung mga fans dito maging mainit yung suporta dito sa volleyball natin. Tama yan, yung mainit na suporta talaga yung kailangan para maging matagumpay itong PNBF. So parang team, parang wala atang wala atang tawag dito, entrance fee. Walang ticket na binibenta pa dun sa Rizal Memorial, no? Buo kayo. So, para ma-enjoy nyo yung para iba-ibang klaseng level of competition dito. Kasi halo-halo to, hindi lang basta mga eskwelahan yung maglalaban-laban, hindi lang basta mga LGU, no?
Baga, LGU, pwede mo makalaban yung collegiate teams. Oo, kaya yung commercial club, pwede mo makalaban yung school team. So, para siyang rumble talaga yung mangyayari dito sa PNPF Challenge. So, nakakatuwa na meron tayong klase tournament. So, ayan, yung first part ng ating discussion, mga kaibigan. At sa ating pagbabalik, ito, ating busisiin yung mga nangyaring games sa PVL with parang nakaka5 or 4 na games na yung mga opponent natin. At may mga wala pang talo, meron pa rin wala pa rin panalo. So contrasting worlds yung ating babanggitin mamaya. Sa pagbabalik po ng Spikers Net after this some reminders. Edukasyong Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan. Department of Education, Bansang Makabata, Batang Makabansa. Undas 2023 sa Radyo Pilipinas Special Coverage. Nakatutok sa mga kaganapan bawat minuto sa sitwasyon sa mga kalsada at sa bawat sementeryo. Undas 2023 sa Radyo Pilipinas Special Coverage. Gagabay at aalalay kasama ang buong puwersa ng Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Mula sa Maynila, Luzon, Visayas at Mindanao, hatid ang pinakahuling balita at kalagayan sa mga himlayang inyong pupuntahan. Undas 2023 sa Radyo Pilipinas Special Coverage. Maging ligtas ngayong Undas. Narito ang ilang mga paalala sa ating pagbisita sa ating mga yumao. I-check ang mga announcements ng inyong LGUs para sa mga dapat sundin sa pagpunta sa mga sementeryo. Magsuot ng komportabling damit, magdala ng ekstra at maghanda na rin ng payong o kapote. Magbaon ng mga pagkain na hindi madaling mapanis at magdala ng sapat na inuming tubig. Magdala ng sariling trash bag. Dahil uso rin ang trangkaso ngayon, magsuot ng face mask para maiwasan ang mahawa o makahawa. Tulad nung mga nakaraang undas, huwag magdala ng matatalas na bagay, armas, alak, loudspeakers at flammable materials. Maging ligtas ngayong Undas. Maging ligtas ngayong Undas. Paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Experience sa inyo ng Spikers Net with Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Philippine Standard Time, it's 10:22 ng umaga at magbabalik po tayo dito sa Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2, 918. Siyempre kasama pa rin natin ang ating host, main host, si Dennis Hilanga. Yeah. Yes, team, nagbabalik nga tayo at diretso na tayo dito sa PVL, no, Premier Volleyball League All-Filipino Conference, yung nangyari pong mga laban kagabi dyan po sa Phil Oil Ego Oil Arena sa San Juan City, kung saan nga team ay nananatili sa ibabaw ng team standings etong Creamline Pool Smashers matapos nilang biguin etong Farm Fresh Foxies, mga kaibigan, no, nakaisa ang Farm Fresh, no, na set dito, pero ang Creamline pa rin po ang nanalo sa dulo with a score of 25-21, 21-25, 25-20, and 25-22. So we can say na after nung unang apat na laro ng Farm Fresh, ay ito na siguro yung pinakamaganda nilang laro, pero natalo naman sila. So, kaya ang Creamline po ay umangat po sa 4-0 sa ibabaw po ng team standing. Sila pa rin ang number 1 team natin. So, at ang Farm Fresh naman team, naku, lumugmok pa sa 0-5. No? Nasa dulo sila ng team standings. Kasama nila ang ano dyan, ang Galleries, no, na wala pa ring panalo, at ang Floor Panthers, no. At ang kwento dito, team, etong Creamline, no, kahit na wala si ito yung second game nila na wala si Seth Domingo, at fourth game na wala si Gia de Guzman. Pero no problem for the Pool Smashers kasi na very steady ang kanilang puwersa, no. Ito na namang si Michelle Gumabaw ang nanguna para sa Creamline Pool Smashers team, 20 points, no, sunod-sunod. Bali si Michelle talaga yung dito yung kumbaga yung nag-take over, next step up sa pagkawala ng kanilang main scorer, no, isa sa mga main scorer na si Seth Domingo. Ang itinala ni Michelle Gumabaw dito, 18 attacks plus 2 blocks, tip to finish with 20 points. Samantala ang pumulong sa kanya sa opensa, etong si Gemma Galanza with 18 points, kasama rin si Tops Carlos with 14. So very balanced attack for Creamline. At siyempre, hindi nila magagawa na makapag-ubensa kung hindi naman din dahil dito kay Kyle Negrito, no, na nagtala ng 17 excellent sets. No? Grabe, no, yung 17 excellent sets. Bali, balance attack for Creamline. Samantala po sa Farm Fresh naman, ang nanguna dyan, ang very consistent pa rin sa kanila si Tricia Tubu with 19 points. With 19 points, in the Kate Santiago with 15. At ito yung best game din ni Pia Ildefonso, no, team, no. Si Pia Ildefonso with 12 points. Ito yung first time na nakapagtala ng 12 or ng double digit na score itong si Pia Ildefonso since she stepped up sa pro natin, no. Kaya naman ito, pakinggan natin yung naging press con with the winning team, Creamline Pool Smashers. Depends sa stats. Yung cards namin masyadong madami. So talagang hindi maganda yung nilaro namin. Pero yung Farm Fresh kasi talagang promising talaga sila. Sabi ko sa team namin, hindi sila pwedeng basta-basta hit. Kasi talagang potential yung team nila. So pag pinagbigyan mo yan talagang lalaban. Pero sa errors namin, sa sobrang namin, siguro talagang dapat trabahuin namin ang gusto bago sa next game natin. Thank you, Coach. MG, another double-digit performance from you. Paano lang din kayo naka-pick up after that second set loss against Farm Fresh? I think we just really have to go back to our system and keep on working, keep on trying. Pag hindi gumana, then we try again. Yun lang, paulit-ulit naman din na alam din naman namin yung mga mali namin. So, alam namin kung paano siya susolusyonan. Pabilisan lang talaga mag-adjust in game. Okay, the floor is open for questions. MG, what can you say lang sa Farm Fresh? Kahit bata sila, grabe, pinush nila kayo sa linis yun, itong game na to. Actually, pinapanood talaga namin yung games nila. All their games naman sa
opening pa lang ng conference, makikita mo talaga na isa sila gumalaw because they're really coming from one system. So alam nila yung galaw ng bawat isa, they're really a team. So maganda talaga yung galaw nila ever since naman. Yun lang, we just really have to focus on ourselves. Siguro masyado kami talaga nag-focus din sa galaw ng kalaban, na may times nagmamadali kami, may times naman na nawawala rin kami talaga sa sistema namin. So yun lang, back to basics, and kanina, sabi nga ni Coach, yung mga errors talaga namin, medyo more than usual as compared to our last games. Coach, yung win nyo last time sa Antipolo, sabi nyo, hindi nyo nga pwedeng pabayaan yung farm fresh. So ayun nga, na-push kayo sa limits. Baka pwede nyo sabihin kung ano nakita nyo sa game na to? Yung farm fresh talaga, bago mag-start yung conference talaga, nasa ano ko siya nasa peak ko siya talaga na talagang contender ko. Medyo konting buwenes lang siguro makakakuha sila ng panalo na makaka-get one yan. So nakakatakot din. So, pero sabi ko nga sa team namin, depende sa situation palagi. So, naka-set sila, naka-delete sila, ganoon talaga. So, kailangan namin i-labanan yung situation na yon. So, kahit pa paano talaga nakuha namin yung game ngayon. So, magtatrabaho namin yung next game. Coach, ano rin palang masasabi niyo? Grabe Siyempre, yung sa depensa naman, depende sa sistema nyo kung ano yung susundin nyo sila sa team talaga sila, pag gumalaw, matatalo lahat, kung ako ng panalo. Kasi same system sila. Titignan mo na ulit namin, mapanoorin ko muna ulit kung ano pa talaga yung nangyari. Kasi hindi ko masyado na-agree yung depensa nila. Talagang may atake lang talaga sila. Tapos hindi sila kumatake sa kaya. We also have Gemma Galanza, our best player of the game, with 18 points today. Gemma, ano lang thoughts mo sa performance ng team? Okay naman, pero kulang. Siyempre, kulang pa rin naman. Dapat talagang bukasan namin yung mga errors namin kasi pagdating sa mga importanteng games, hindi namin dapat yun gawin. So, madami pang kailangan i-polish sa training and hindi dapat na magkaroon na mag-relax kasi yung mga next week natin talaga madali. Yung mga nga pinakita ng farm fresh na kahit bata sila, aggressive sila. Kung na-drop niyo yung second set, ano lang pinag-uusapan niyo sa loob para mabawi? Yun nga, yung errors din talaga kasi parang sobrang natin yung errors ng second set. So, less lang namin and kung ano yung sistema namin gawin natin sa for the players, na hindi malawat ng drop kayo ng 7 and sa fourth set, umabot sila. How big na lang yung experience yun na nag-play para hindi kayo marattle and mag-stick pa rin kayo and manalo rin yung process? Actually, magandang ano siya, game para sa susunod namin game kasi Petrogas. So, na-experience namin yung ganang klaseng laro na talagang teknikan. So, na-feel namin kung paano namin lalaroin yung mga ganang klaseng game. So, hopefully nga sa mga trainings namin, mas maayos pa namin yung mga pagkakaroon. Coach, I'm sorry, go ahead, G. Okay ka na pa sila. Hindi sa'yo. Sige. Pagdating naman kasi sa game, magtatrabaho talaga lahat ng mga kalaban namin. And if there's one team na gusto talaga nila lahat matalo, syempre, it's really streamlined. So we have to also be mindful ng ginagalaw namin sa loob. And when things don't go our way, kailangan mas nagkakaroon kami ng adjustment, mas nagiging aggressive kami. And yun nga yung nangyari kanina. A lot of things weren't going our way, a lot of things na out of system namin, na yung mga ginagalaw namin na nagkukulang talaga. But andun pa rin yung bawat, and andun pa rin talaga yung teamwork, yun naman yung hindi mawawala. And yung score, didikit at didikit talaga yan, basta naman gusto ng kalaban. So kami, ang trabaho lang talaga namin, score every point, just execute as much as we can. And nagawa naman namin, especially yung ending na. Coach and the players, then next game nyo medyo matagal pa against Petrogas. Parehong perfect records pa rin so far. Ano lang yung thoughts yung coming into that game? First, syempre,
deserve naman siguro ng players namin mag-rest. Kasi nga, yun yung ano nila talaga. Number 1 na kailangan. Yung about Petroglass, siguro hindi mo na namin i-stress yung sarili namin. Pagbalikin namin sa court, tsaka na namin masyado isipin. Kasi pag lagi mo iniisip talaga, yung pressure na dyan, baka hindi maganda yung laro. So dapat, relax lang naman. Kahit sino naman kalaban namin, talagang ano namin, pinag-ahandaan din namin. So, let's see na lang sa November 9 yan, tanda-tanda ako. Hi. Petrogas. Sila yung kinalaban namin at the start of the year. Siyempre, champion team din sila and lumalaban din talaga, veteran teams din. So, you just really have to work hard and every team kailangan namin ibigay yung best namin and yung igagalaw talaga namin, siyempre kailangan mag-umpisa sa practice. So, back to the court, back to our practice and then pagbalik ng break, yeah, seryoso na ako. Same. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Congratulations, PCO Secretary Cheloy V. Garafil, for being the recipient of the Distinguished Journalism and Government Service Award given by the Manila Overseas Press Club sa ginanap na MOPC Journalism Awards noong October 25, 2023. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagbigay ng parangal ang MOPC sa mga natatanging journalist at media organizations sa loob ng 78 years. Muli, congratulations, Secretary Cheloy Garafil of the Presidential Communications Office. Pagbati mula sa Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Republika FM1 at Capital FM2. Undas 2023 sa Radyo Pilipinas Special Coverage. Nakatutok sa mga kaganapan bawat minuto sa sitwasyon sa mga kalsada at sa bawat sementeryo. Undas 2023 sa Radyo Pilipinas Special Coverage. Gagabay at aalalay kasama ang buong puwersa ng Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Mula sa Maynila, Luzon, Visayas at Mindanao, hatid ang pinakahuling balita at kalagayan sa mga himlayang inyong pupuntahan. Undas 2023 sa Radyo Pilipinas Special Coverage. Maging ligtas ngayong Undas. Narito ang ilang mga paalala sa ating pagbisita sa ating mga yumao. I-check ang mga announcements ng inyong LGUs para sa mga dapat sundin sa pagpunta sa mga sementeryo. Magsuot ng komportabling damit, magdala ng ekstra at maghanda na rin ng payong o kapote. Magbaon ng mga pagkain na hindi madaling mapanis at magdala ng sapat na inuming tubig. Magdala ng sariling trash bag. Dahil uso rin ang trangkaso ngayon, magsuot ng face mask para maiwasan ang mahawa o makahawa. Tulad noong mga nakaraang undas, huwag magdala ng matatalas na bagay, armas, alak, loudspeakers at flammable materials. Maging ligtas ngayong Undas. Maging ligtas ngayong Undas. Paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Volleyball VIP courtside seat ang ipapa-experience sa inyo ng Spikers Net. With Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Ready position. Spikers Net. Mga latest sa malakasang tapatan ng mga paborito nyong volleyball teams. Spikers Net. Spikers Net. Kumpletong highlights mula sa intense at kaabang-abang na mga laban. Ang latest balita sa mga manlalarong inyong inaabangan at iba pang usapang volleyball. Dito lang yan. Spikers Net. Spikers Net. With your hosts, Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Tossing the ball sa Spikers Net. Philippine Standard Time, it's 10:36 ng umaga at nagaway po kami dito sa Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Good morning! And pa rin kasama ko rin si kasamang Dennis Hilanga.
Good morning, Dennis. Yes, team. Good morning ulit. At nagbabalik nga tayo dito sa ating program. At tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa PPL results kung saan nga ay naka-bounce back etong Cherry Tigo crossovers after nilang lampasuhin ang Jerflor Defenders 25-8, 25-12, 25-20. No, kaya naman ang standing netong Cherry Tigo 3-1 na sila. Samantala po itong Jerflor Defenders ay nasa dulo ng standing with 0-4 teams. Ang best player natin dito sa Cherry Tigo, si Ea Laure pa rin, no? Very consistent sa kanyang paglaro with 12 points. No? Siya lang ang bukod tangi na nakapagtala ng double digit. Pero understandable na yun dahil sobrang ikli lang ng ginawa dito ng Cherry Tigo. So, team, 71 minutes lang nilang tinapos. Wow, 1 hour and 11 minutes. Oo. At very, samantala, miserable itong ginawa ng Jerflor Defenders kasi ang tanging highest scorer nila, 6 points, team. 6 points lang. Si Janet Villarreal with 6 points. No? So, ito, pakinggan naman natin yung naging press con ng Cherry Tigo crossovers. Nakadikit yung Jerflor. Your thoughts on the game? First, congratulations to the entire girls, even the coaching staff. Maganda yung pinakita nila. Like yung nasabi mo, third set, I think yun yung talaga kailangan namin ma-point out pa for our succeeding games na we cannot be complacent. Despite na maganda yung nagiging takbo namin, anything can actually change in a blink of an eye. Yung momentum pwede mag-shift. So I think we have to be aware of that. Coach, you had 12 points today against Jerflor. Gano'n ka-importante yung nakakuha kayo ng wins na ganito early this morning? Importante kasi syempre yung mga ganito mahirap na ito pa yung game na ipapakita namin yung pangit na side. Pero ang maganda lang is hindi yun yung nangyayari, which is yung tinitraining talaga. Namin and kung ano talaga yung pinagtatrabuhan, pinagtatrabahuhan namin. Thank you. For Coach and Dea, paano lang po yung naging approach ng team coming from a tough loss nung nakaraang game last week? We just have to be proactive sa nangyayari kasi once we dwell on that, masyadong mahaba pa yung liga. Pero at the same time, kailangan namin magkaroon ng sense of urgency kasi every point, every set counts. So I think yun yung naging mindset lang namin na bumalik kami sa trabaho. And then patuloy namin ngayon dapat magkaroon ng proseso na we have to be matured right away. Go ahead. Siyempre yung isang linggo din po na naging gap sa susunod na game, nakapag-reflected po kami kumbaga sa nangyari ngayon. And with the help of our coaches, na tinulungan din naman kami makabangon ulit para mapunan yung mga pagkukulang namin sa game. Coach and siguro ano lang naging anong pakiramdam ng team after suffering your first loss to Amari? Actually, ng time na yun, nagpapakiramdaman pa kami lahat. Pero ang nangyari sa amin, the next day, nag-huddle kami, nag-usap kami, and we are really trying to address yung mga dapat namin tutukan without even going personal or emotional. Kasi what's task on hand, kailangan nyo namin gampanan. And last, alam ko meron pa kaming ipapakita sa mga susunod na mga laro, yung adjustment na gagawin namin, and hopefully, yung mga fans namin will actually continuously support us. Ayun, so yun naman din nasabi na naman natin ni Coach Lee, pero ayun nga, balik lang talaga after a tough loss. Hindi naman din, kasi like last conference, nanalo kami against them. Pero it doesn't mean naman na yung talo na yun will define us na din. So kumbaga, trabaho lang and move forward. Which, just your thoughts na lang po dun sa mga next step up na players, especially ng third set sila, Shaya and then si Achenza as well. They provided some of the big ones. Sa akin, parati natutuwa ako. Bilang coach, alam ng mga players ko na whenever that you're given an opportunity, whether in life or in play, make the best out of it. Kasi you'll never know when it's going to give you that opportunity. So yung kanina, yung na-deliver nila, it's really more of their experience and hopefully,
doon sila mag-in. Coach, next game against Petrocas on Saturday. Just your thoughts coming into that game? It's going to be an exciting match. Definitely, you'll be seeing a different side of Cherry, and hopefully, kung ano yung ipiprepare namin for Petrocas will also equal dun sa output na ina-expect namin, which is double. At yan nga. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. At yan nga po yung naging press con ng Cherry Tigo with their win against Chair Floor Defenders kahapon. It was a 3 straight set win, 3-0 yung pagkapanalo dito nila kontra Chair Floor. At meron naman tayong isang game dito kung saan na naig ang Signal HD Spikers. Oo din. Oo. Signal ang nanaig. Yes. Signal, naka-bounce back din team nun. Oo, Dennis. Medyo choppy tayo, Dennis. Sandali, wait lang. Medyo choppy tayo. Sila against po. Yes, team, yes. Medyo nagiging choppy tayo. Team? Wait lang, pasensya na, medyo nagiging choppy tayo ngayon. Sandali, wait lang. Ayun, okay na. Okay na yung signal mo. Kanina medyo nagiging choppy yung signal eh. Yes, team. Yun nga. 14 points ang parehong ginawa nitong sina Vanny Gandler at si Ces Molina para pangunahan ang Signal sa kanilang 4-set victory over dito po sa Akari Chargers. Ang naging score po natin dito ay 25-18, 19-25, 19 25, 25-21 at 25-20. So, yan. Kaya naman, very impressive win for Signal after yung 2 game skid nila. Samantala, ang Akari Chargers ay naputol naman yung kanilang win streak. Kaya naman, masaya ang Signal with this press conference na ating mapakikinggan. Able to get this win? Siyempre, sobrang happy and thankful, siyempre. Especially kay Lord, yung guidance sa amin. And of course, sa coaches and players. Grabe, before yung game na to, grabe yung pinagdaanan namin. Dami namin talagang sinacrifice, but yeah, alam naman namin kung ano yung pwede namin magawa. And hopefully, sa mga susunod naming games, mas maging, mas maging okay pa yung performance. Thank you, Coach. Vanny, you're our best player of the game tonight. You had 14 points and 13 excellent digs. What was just your motivation coming into this game? My team. I know how hard we've been working, and I know that we can do it. We've just been struggling a little bit. But I can see that everyone's really finding a way to learn from all our mistakes. And yeah, my team really helped me. I couldn't have done this thing without them. Thank you. The floor is open for questions. For Coach and Vanny, parang from back-to-back losses, ano lang yung nagbago? Ano yung adjustments na ginawa ng team para makabalik sa win? Actually, wala namang totally nagbago. Mas talagang nag-work hard lang kami talaga sa training namin. Grabe talaga din yung naging adjustment namin. Every training, inaral din namin. But yeah, para sa amin, not enough yun kung sa nangyari. But good thing na ipanalo namin and we're so grateful. And puro yung na-miss ko lang din yung performance ng team. Kasi yun yung lagi namin hinahanap na kaya sobrang thankful ako sa team dahil pinaghirapan din talaga nila. For us, it's really just working more as a team. I think the loss of adoration, of course, and happy was big for us. So we were kind of struggling how we could step up to the position, and we all wanted to really work together as a team and not just rely on one person to bring us up. Even with the coaches, we just had to talk more, so that we could connect. And thankfully, it worked today. Ayun nga, Coach, coming po sa back-to-back losses, gaano malaking bagay po itong win na to para sa team? Sobrang laki ng impact nito sa amin. Kasi sabi ko nga sa kanila, kailangan makuha namin itong game na to
And good team yun nakuha namin. And hopefully, makarecover ulit kami. Not enough yun, like yung sinabi ko kanina. So, mas magtatrabaho pa kami. And gagawin pa namin yung best. But right now, siguro, enjoy namin yung panalo namin. Magpahinga lang, rest kami tomorrow. And the next day, mag-training ulit. Focus na sa next kalaban. It was a bit of a back and forth affair. Like, every set, bigita talaga. I guess just talk about the mental aspect of keeping yourselves in the game and just focusing on the next point ahead despite if mag-run yung kalaban niyo or what. Yeah, Akari really pushed us today. They were really fighting for every point, and we really just reminded each other to, one, focus on one point at a time, and two, like I've been saying, work together as a team. If one person makes a mistake, it's alright because we have 5 more people in the court. So yeah, that's what we focus on. Coach, what can you say na lang sa character? Would you say this is a character building win? Kasi talagang binitan hindi talaga nawala yung Akari. Ako naman, in-expect ko naman na lalaban talaga yung team kasi mag-prepare naman kami dito before talaga mag-start yung conference. I think yung how to na lang po, dalhin namin every game, every situation, 1 point at a time, kailangan lagi namin may focus sa sarili namin. And lagi ko sinasabi sa kanila, huwag tayo mag-stop hanggang di natin mag-uwi yung boyfriend. Kahit isa lang yan, paghirapan. I think this is the first time that you and Faith faced the pro level. What's like to share that part with her this time as in pro? Yeah, it was very exciting. Not just Faith this year, it's also my previous teammates, batchmates, Erica Abbas and Jaja Marina. It was really exciting because, we worked together in the same court for years, and it's just always nice to see familiar faces, but now in opposite courts. Coach, of course, this win is not so too big, 260. How do you feel ma-affect yung next few games? Do you think you can get going na win streak naman? Definitely, malaking impact natin. Sinabi ko rin. Dadali namin itong panalo na ito para sa next game namin. Tawag din yung farm fresh. Hindi nila mga performance nila. Hindi ka pwedeng mag-relax like yung sinasabi namin kanina while naglalaro sila. Sabi namin, hindi ka talaga pwedeng hindi complacent na like sabihin ko bata yung team pero yung talent nila sa volleyball sobrang ganda. So maghahanda namin mabuti ito and paghihirapan namin dito. Thank you. Thank you, Coach. At yan nga po yung naging press conference ng Signal HD Spikers sa kanilang pagkapanalo dito kontra Akari Chargers. Ayan. Dennis, tumungo naman tayo ngayon sa Shakey's Super League. Shakey's Super League, yes, team. Shakey's Super League. Team, natapos na yung ilang mga laro sa quarterfinals na twice to beat ito, team, no? So, yung meron na tayong 3 kupunan na pumasok sa semifinals, yung NU Lady Bulldogs, Adamson Lady Falcons at FEU Lady Tamaraws. Yung NU Lady Bulldogs, tinalo po nila yung UE Lady Warriors in 3 sets, no? So that was 25-14, 25-19 tapos 25-21, 25-23. Yes, umabot ng 4 sets ata. So yun yung nangyari doon. Kaya naman dumiretso na sila sa semifinals. Tapos ang Adamson 3 sets din ang kanilang pagwawagi laban naman sa Arellano. Kaya sila yung NU Lady Bulldogs at Adamson Lady Falcons yung magtatapat sa semifinal. Samantala sa kabilang bracket naman yung FEU Lady Tamaraws pare-pares 3 sets ang ginawa. Ang kalaban naman nila at Blue Eagles. Kaya pumasok na rin sila sa semifinals pero hinihintay pa nila kung sino sa UST Golden Tigresses at sa Benilde Lady Blazers ang kanilang makakasagupan. Dahil nga nakaisa pa yung Saint Benilde in 5 sets naman kaya nakapwersa sila ng do or die. At ang natitirang laban sa quarterfinals between UST and CSP ay mangyayari po sa November 4. At yung mananalo dyan, yun naman po yung kakalabanin ng FEU to complete the semi-final cast ng Shakey's Super League pre-season championship. And with that, ay tutungo naman tayo ngayon sa mga kaganapan
sa international volleyball scene before tayo po magtapos ng ating program ngayong araw, mga kaibigan. Team, go ahead. At ito nga, sa international news naman, itong isang Zonal Association Presidents seminar ang ginanap dito noong nakaraang linggo dahil nga ito ang 4th Zonal Association President Seminar na inorganisa ng FIBB. Pinagsama-sama yung mga presidente, yung mga leaders ng mga zonal associations. Kumbaga ito yung mga nasa Central Asian Association or CAVA, Eastern Asia Association, and then yung sa Southeast Asia. Kumbaga yung mga naghahawak ng mga zones dito sa volleyball nagsama-sama para sabihin kung ano ba yung mga kaganapan doon and yung mga naging improvements for the past few months. Dahil nga nung mga nakaraang buwan nagkaroon din ng ganitong pagtitipon-tipon yung mga leaders ng volleyball zones dito. Kumbaga ito nga, ang nagrepresent sa Central Asia Zonal Association or CAVA ay si President Muhammad Latif, tapos sa Eastern Asia naman ay si President Kayi, tapos Southeast Asia ang nagpunta dito ay si Vice President Kiatipong Rajatagringkay in behalf ng Siaba President. Pero yun nga, going back, ito nga, yung sa meeting na ito kasama dito yung mga highly successful Olympic qualification tournaments kung saan napag-usapan nila yung mga teams na nag-secure ng ticket sa Olympic Games next year sa Paris 2024. And nga, bukod pa doon, talagang naging fruitful itong usapan nila dito dahil nga yung naganap sa BNL, yung Beach Volleyball World Championships, natalakay din nila dito sa zonal meeting na ito na naganap. And then bukod pa doon, itong ang FIBU President din, si Dr. Ari S. Graca F, tumungo naman ng South Australia para kinausap pala si South Australia Minister dun sa Lausanne, Switzerland, dun sa headquarters ng FIBB para sa gaganaping FIBB Beach Volleyball World Championships 2025 na naganap nung nakaraan sa Mexico. At yun nga, talagang exciting na ito dahil nga yung 2023 edition naging successful. Kaya in preparation nag-usap na sila dun sa Adelaide gaganapin itong 2025 FIBB Beach Volleyball World Championship. Ayun nga, Dennis, yung mga kaganapan natin sa international news. Dennis? Yes, team. Maraming salamat. At ayan, ang mga nakalap po natin today para po sa another edition ng Spikersnet at napakabilis ng oras, team, no? At tapos na naman ang ating programa. At before we end, team, ay may mga ilang ka bang ipapaalala? Yan, sana ngayong November 1 at November 2 magnilay-nilay tayo at gunitain natin yung mga namayapa nating mga kamag-anak, yung mga loved ones natin na puntahan natin sila, bisitahin natin sila. Tulad nga na sinabi ni Sir Dennis kanina, para hindi tayong bibisitahin ng mga namayapa Zero natin. Lang po yan. Pero anyway. Pero mag-ingat po kayo Dahil medyo may mga panakanakang pag-ulan na nagaganap dito ngayon sa Metro Manila. Team, may mga gusto ko pang batiin, team. Binabati ko nga pala ang aking mga magulang na si Mama Arnita Pales at Papa Bobby Tapales. Yung nanay ko naka-deploy pala dyan sa isang malaking sementeryo sa Marikina bilang isa sa mga medical team ng LGU Marikina. Ingat po, Tita Arnie, sa yung meeting na yun. Ayun, binabati ko rin yung aking misis na si Jama. I love you, mahal. At sa Obsena and Dahilanga family, Ate Onin. Hello. At ayun po, mga kaibigan, spend the rest of your long weekend na maging ligtas po kayo at syempre maging alerto pa rin sa mga pangyayari at masama nga yung panahon natin ngayon. At maraming salamat po sa inyong pagtutok sa Spikersnet ngayong Wednesday, November 1, 2023 at pagkatas nito Undas Team ay Pasko na naman ang ating bibilangin, ang ating magiging countdown. Thank you sa mga nakasama natin sa Master Control. Sino-sino pa yung mga sila nandiyan? Sir Boy at si Miss Nida, si Mika and si Rox. Ayan, nakasama. And siyempre sa Malolos Transmitter na kagapay natin araw-araw sa ating broadcasting. Happy Wednesday po sa inyo mga kaibigan, team. Maraming salamat. Until next Wednesday, ako po si Dennis Hilanga with Timothy Tapales dito lang sa Spikersnet. Time to celebrate kulturang Pinoy.